Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community at maraming makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual yung ating EJ Morse prayer para paalalahanan ng ating mga public servants na nakakalimot. Ang sa ganon ay improve nila ang kanilang serbisyo sa publiko at pag-igihan nila ang kanilang trabaho. Here it goes, sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Tuloy-tuloy na po tayo. Meron na naman tayong isa pang magandang balita. Nakapapasok lang. Good choice na naman ang ginawa ng ating presidente. Excellent actually. Excellent choice sa pagpili dito kay Major General Nicolas Torre bilang bagong PNP Chief. Palakpakan po tayo. Inaasahan na po natin yan. Although, meron namang talagang mga mas senior sa kanya in terms of ranks, pero itong si General Torre ay hindi natin matatawaran ang naging performance. Meron nga diyang ibang media na nagtatanong kung ang consideration daw ba rito ay yung ginawang paghuli kay Kibuloy at yung pag-aresto kay Digong Duterte. Natural kasama yan. Alam nyo, ang mga ganitong ang kapulisan natin, ang PNP chief, pati na rin sa AFP, performance basis lagi ang kanilang pagtataas ng ranggo. Palagi po yung kinoconsider yung kanilang mga performance, yung kanilang accomplishments. So, yung pagtatanong ng mga media na kung ito daw ba ay premyo or dahilan ba nito yung pagkaka-aresto, yung pagli-lead ni General Torre sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy at yung pag-aresto kay the former President Digong Duterte ay isang mga consideration para i-promote itong si General Torre bilang bagong PNP Chief. Ang sagot dyan po, ako na lang ang sasagot, natural po. Natural po yan. Dahil sabi ko nga, itong mga kapulisan natin, lalong-lalo na mga opisyal natin na ganito, ang kanilang promotion ay nababase sa kanilang performance. Ganun po yan. At very obvious at kitang-kita naman kung ano ang ginawa nitong si General Torre. Itong mga nakaraang buwan. Hindi po ganun kadali ang ginawang pag-aresto kay Presidente Digong Duterte. Yung makontrol mo ang isang sitwasyon na gaya nung sitwasyon na huhulihin itong si Digong Duterte, matindi po yun. Anything could happen during that time. Masyadong volatile ang sitwasyon. At ginawan niya ng plano lahat yan. Kung hindi po tama ang planning, nang mag-aaresto ka ng isang dating presidente at lalong-lalo na kasing popular nitong si Digong Duterte, malamang-lamang po dyan ang bolilyaso. Kaya hangang-hanga ako dito kay General Nick Torre, PNP Chief. Dahil ang ganda ng pagkakaplano niya, walang nakaporma. Walang nakaporma. Hindi po pwede rito yung pusong mamunga. Yung mga pakiusap ng mga katulad ni Senator Bongo, pakiusap ng pamilya Duterte na papasok daw si Sara Duterte,
papasok kung sino-sino pang mga opisyal. Hindi niya pinagbigyan yan. Very firm ang decision niya na wala nang papasok. Wow. Alam niyo kung may mga nakapasok pa dyan, lalong-lalo na katulad ni Sara Duterte, baka nagkagulo yan. Dahil alam niyo naman yung hatak ng tao ng mga personalidad na yan. Marunong silang lumaro, marunong silang gumawa ng propaganda. Mabuti na lang yung mga oras na yan, in control itong si General Torre. Kaya po nangyari ang aresto na yan. Hindi po ganun kadali kung papanoorin natin yan, kung alam natin kung gaano kalawak na operation yan. Hindi po ganun kasimple yung operasyon na yan, yung araw na yan, yung paghahanda niyan, kakaiba po yan. Maraming mga taktika dyan, maraming pong mga strategy na ginawa para makontrol at hindi magkagulo. Pati yung coordination sa mga sundalo, coordination sa AFP, meron po yan. Nilatag na plano para makontrol kung sakali man merong ibang mag-aalsa or magkakaroon man ng resistance dyan sa ginawang pag-aresto. Yung ginawang pag-aresto kay Pastor Kibuloy, napakagandang ano na yun, preparasyon para arestuhin naman itong si Digong Duterte. Napaka delikadong sitwasyon yung pagkaka-aresto kay Pastor Kibuloy, at kung hindi maganda ang taktika mo, makakalusot yan si Kibuloy. Napakaganda po ng ginawang planning din dyan. Pero kung papatay-patay ka, kung tentative ka, kung ikaw ay nadadala sa kasikatan ng mga personalidad na hinuhuli mo, ay malamang-lamang nakalusot itong si Kibuloy. Kaya mga kapatid, mga kababayan, palakpakan po natin itong pagpili kay General Torre bilang bagong pinuno ng Philippine National Police. Palakpakan po natin si PBBM sa tamang pagpili ng ganitong klaseng tao. Yun po ang katotohanan. Again, babalikan natin yung pag-aresto kay Kibuloy. Hindi, yung pong nakikita natin sa television, hindi po ganyan kababaw lang yan. Yung gulo-gulo na yan, hindi po ganyan kababaw ang ginawang pagpaplano niyan. Malalim na planning po para humuli ka ng isang katulad ni Pastor Kibuloy na napakaraming followers at napakalawak ng lugar na paghahanapan mo. Alam naman natin yung mga nangyari dyan noong nakaraan. May mga konti-konti pa silang are-aresto kuno na hindi naman totoo. Merong ginawa dyan ang NBI na isipin nyo na lang, wala pa yatang 2 oras, tapos na. 30 hectares pala yan. Ang laki-laki niyan. Paano mo naman nahahalughugin ang 30 hectares sa loob ng 2 oras? At marami kang buildings na papasukin. At yan po ay kinonsider lahat ni General Torre sa kanyang planning. At nung panahon na nga na talagang seryosohin na yung pag-aresto sa kanya, well-planned. Kontrolado pati ang crowd. Pati yung mentalidad, yung preparasyon, physical, emotional, and mental preparation ng mga pulis. Nakita nyo naman kung paano nilang itinolerate or binigyan ng mahabang pasensya yung mga tao na hinehekel, nananakit, pinagbababato, pinagmumura sila. Ganun po katindi ang preparation sa mga ganyang klaseng pag-aaresto na hindi basta-basta dahil napakadami ng mga supporters. At yun na nga, alam na natin na very successful ang pagkakahuli ni Pastor Kibuloy. At kung babalikan pa natin yung nakaraang mga nakaraang experiences nitong si Nick Torre, ay masasabi pa nga natin na muntik pa nga itong medyo masira sa public. Nung nagkaroon ng controversy doon tungkol sa hirit ng isang former police na nagkaroon ng controversy doon sa road rage case niya, na kung saan binunutan ng baril yung isang cyclist. At nagkaroon ng lapse of judgment itong si Nick Torre na
nag-press conference kasama itong former police. Ito yatang ganyan na naging controversy ni General Torre noon. Hiniritan siya ng press conference na nagkaroon siya ng misjudgment at sinamahan niya dyan sa press conference. At nung naging controversial siya, kahit sa akin, hindi maganda ang dating sa akin nung panahon na yan. Hindi ko nagustuhan ang ginawa ni General Torre. Hindi ko nagustuhan. Hindi ko siya kilala during that time. Pero, nung makita kong nag-resign si General Torre doon sa Quezon City, nung nagkaroon siya ng controversy, sabi ko, very gentleman itong si General Torre. Hindi siya kapit-tuko. Nung nagkaroon ng hindi magandang controversy, nagbitaw siya as a chief ng Quezon City Police. Doon ko nakilala ang taong ito. At yun na nga, nadala na siya sa na-destino siya sa Davao at doon unti-unti nagkaroon ng resurgence or nagkaroon ng konting pagbangon yung pangalan ni General Torre. Lalong-lalo na siya na nga ang inaatasan na humuli kay Pastor Kibuloy. At fast forward, yun nangyari naman diyan sa hospital, diyan sa Veterans Hospital. At hinarap naman niya diyan si Sara Duterte. Nung nakadetain yung kanyang chief of staff na si Attorney Lopez. Ang humarap din diyan si General Torre. Bakit po laging si General Torre? Kasi napatunayan ng presidente, napatunayan ni General Torre mismo na pagka inutusan siya ng presidente, inutusan siya ng Chief PNP ng isang misyon, nagdi-deliver po ito. Na i-deliver ni General Torre kung ano man yung utos sa kanya, ng nakakataas sa kanya. From the presidente, DILG, chief ng PNP, pababa sa kanya, siguradong tatrabahuin niya ng tama at siguradong may resulta. Ganun po ka-result-oriented itong si General Torre. At fast forward again, ito na nga yung pag-aresto kay former President Digong Duterte. Dito natin talaga nakita ang pulso ng mama, ang pulso ni General Nicolas Torre. Na naging very firm siya. Halos nagkagulo doon sa loob. Pero wala siyang sinanto. Ilang lawyers ang nandoon. 4 na lawyers ang humaharap sa kanya doon. Ang daming ngaw-ngaw, ang daming salita. Halos lecture na siya sa batas. Pero, again, ipinakita ni General Torre na siya ay nautusan na dapat gawin niya ang kanyang utos na yan at kailangan niyang i-deliver yan. At yun nga ang nangyari, alam naman natin. Nag-deliver itong si General Torre kung ano man yung utos sa kanya. Kaya itong promotion sa kanya bilang PNP chief ay well-deserved. Of course, yung iba naman ay qualified din pero hindi natin nakita yung mga performances nila. At hindi natin sigurado na kung sila ang inutusan gumawa ng mga trabaho na trinabaho ni General Torre, hindi natin sigurado yan kung magagawa nila ng tama. Kung magagawa nila yung nagawa ni General Torre, especially yung pagkaka-aresto, pagkakadala ni Digong Duterte doon sa dahig. Hindi po ganun kadali yung trabaho na yun. Hindi po ganun kadali. At napatunayan ni General Torre na kaya niyang i-deliver kung ano man ang iutos sa kanya. I hope, dahil itong si General Torre, 9 months na lang magsiservisyo ito. Magre-retire na ito. General Torre, sir, sana wag kang mawala sa limelight. Wag kang mawala sa public service. Kailangan ka ng mga tao, kailangan ka ng mamamayang Pilipino, kailangan ng mamamayang Pilipino ang katulad nyo na may firm decision at nagdi-deliver para sa mamamayang Pilipino. Gumagawa ng tamang trabaho para sa sambayanang Pilipino. Saludo sa inyo, sir. Thank you so much sa inyong serbisyo at ipagpatuloy niyo po ang magandang trabaho bilang PNP Chief and beyond. Sana
pagdating ng retirement ninyo, i-consider nyo uli na magkaroon po kayo ng iba pang serbisyo na aangkop sa inyong kakayahan dito pa rin sa gobyerno bilang isang magaling na public servant. Maraming salamat mga kapatid, mga kababayan. Sana dun sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, at pati na rin yung like button. At pakishare na rin po nang sa ganon ang maraming tagahanga ni General Torre ay malaman at sumaludo dito sa mamang ito na napakagaling. Thank you so much, sir. At till we meet again.